Binago ng YouTube automation ang buhay ko within 1 year. As in, ibang-iba na ang sitwasyon ko ngayon kumpara last year. Pag naaalala ko yung halos 16 hours a day ako nagtatrabaho, kung ano-anong sideline ng mga pinasok ko para lang sa 500 pesos. Kaya nung nakakita ako ng opportunity sa YouTube, inaral ko talaga ang YouTube automation. Gabi-gabi akong nagpupuyat, nag-i-edit, nag-a-upload, naging consistent at hindi agad ako sumuko sa mga challenges na pinagdaanan ko sa content creation bago ko na-achieve ang lahat ng ito. Kaya kung iniisip mo na down ka sa sitwasyon mo ngayon, Lodi, may plano si God sa'yo. Hindi habang buhay, lagi kang nasa sitwasyon na yan. Pero kung 2 years ago, ganyan pa rin ang sitwasyon mo hanggang ngayon, men, kailangan may gawin kang bago. Gamitin mo yung cellphone at data mo as a resource to learn something new. Marami kasi sa atin ay nagdo-doom scrolling lang sa cellphone kung ano-anong mga pinapanood. Yung iba, nag-online sugal pa. Sayang ang resources na meron ka, Lodi. Alam mo bang maraming hindi nakakapag-cellphone? Huwag mo nga hayaang matapos itong 2025 nang walang nangyayari sa'yo, Lodi. Yan din ang sinabi ko sa mga member namin sa community na ngayon ay kumikita na sa YouTube automation. Kaya naman magiging masaya ang Pasko nila. Kung gusto mo ring matuto ng YouTube automation at mag-join sa aming solid community, i-DM mo lang ako, Lodi. Tandaan mo, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin ang gawa. Nagtataka ba kayo kung bakit bumaba yung views ng channel nyo recently? Yan ay dahil sa latest update ni YouTube algorithm. Kaya naman ito ang 3 tips para makasabay ka sa bagong algorithm para tuloy-tuloy ang views at revenue. So stay tuned mga Lodi. Tip number 1, huwag mong iasa lahat sa AI ang gagawin mong content. Hanggat maaari, ikaw pa rin ang gagawa ng original script at mag-heavy edit ng mga videos mo. Kailangan laging merong human touch sa mga gagawin mong content. Tip number 2, kung gagawa ka pa lang ng channel sa YouTube, mas makakabuti kung gagamit ka ng old Gmail account, yung 5 months old and above. Kung wala naman, yung Gmail na ginagamit mo sa mga subscriptions like Google Drive at Premium sa YouTube. Tip number 3, palitan mo ng name yung YouTube channel mo. Let's say Animal Bites, palitan mo yan ng Juan de la Cruz, or kung ayaw mo naman yung real name mo, Juan's Animal Stories. Example lang yan, Lodi. Para naman hindi magmukhang spam yung YouTube channel mo. Ilan lang yan sa mga tinuturo ko dito sa YouTube Classmates. Dito sa community namin, meron ding mga bumaksak ang views noong November pero nakaahon ka agad. Kaya ano pang hinihintay mo, mag-join ka na. Usong-uso na naman ang mga Christmas shorts ngayon sa YouTube. Ayos, Lodi! Paldo sa views yung mga ganitong content kasi nga magpapasko na. Tuturuan kita kung paano gumawa niyan step by step dahil namomonetize yan, Lodi. Step number 1, pumunta ka sa ChatGPT at mag-request ka ng prompt na gagamitin mo sa iyong Christmas shorts. Type mo lang lahat ng gusto mo sa video, tapos i-copy mo yan. At step number 2, go to this website. Pwede rin to sa cellphone mga Lodi. Choose Create Flow, log into your Gmail, meron kang 100 free credits. Then hit new project, text to video, 9:16 ratio at piliin mo yung video 3 quality at i-paste mo dito yung prompt na galing sa ChatGPT. Hit mo lang itong arrow sa gilid at magantay ka ng mga 1 to 2 minutes hanggang matapos yung video. At meron ka ng Christmas shorts, i-download mo lang yan, lagyan mo ng video effects, sound effects, subtitle, channel branding at ready to upload na yan, Lodi. Ilan lang yan sa mga tinuturo ko sa aming community, kaya yung iba dito, masarap ang darating na Pasko, kaya ano pang hinihintay mo? Nagtataka ba kayo kung bakit hirap na hirap umangat ang US-based audience nyo? Narito ang 3 bagay na dapat mong iwasan para hindi bumaba ang US-based audience mo dahil pag mataas yan, mataas din ang revenue. So stay tuned, Lodi. Mistake number 1, sinishare mo yung channel mo sa FB mo or sa GC nyo. Bababa talaga ang US-based audience mo niyan at magiging puro Pinoy audience. Sa 6 na faceless channels ko, eto lang Coco Pinas ang sinishare ko dahil for educational purposes only lang ang channel na to. Mistake number 2, eto yung mga nagsasub to sub or palitan ng subscriber
subscriber, kalat na kalat to sa FB group. Bukod sa wala kang makukuhang US-based audience dyan, masisira pa yung algorithm ng channel mo. Kaya wag na kayong maglokohan. Mistake number 3, ito yung English lang yung content mo. Anong ibig sabihin nun? English lang talaga, walang Western humor. I suggest manood ka ng mga shorts ng mga taga-US para makarelate ka sa humor nila. Ilan lang yan sa mga tinuturo ko sa aming community, kaya yung iba dito ang taas ng US-based audience. Kaya yung revenue nila, paldo, kagaya nito. Sana all, kaya ano pang hinihintay mo, Lodi? May tanong si Lodi, Coach, paano maglagay ng video effects? Okay, kung bago ka palang nag-edit, tuturuan kita kung paano maglagay ng effects kagaya nito para yung mga videos mo eye-catching at interesting para marami kang views at revenue. So stay tuned. Gusto mo bang kumita sa YouTube gamit ang iyong cellphone, tablet, or PC at mapabilang sa kanila na na-monetize na? I-message mo lang ako sa aking FB or i-click mo yung link na to for full details. Okay, pagka-import mo ng video sa CapCut, nga pala hindi to sponsored kaya CapCut, bekene men. I-drag mo lang tong video mo dito sa ibaba. I-click mo yan para naka-highlight siya. Makikita mo dapat yan sa screen mo. Then hanapin mo yung effects button sa itaas, itong parang may star na icon. Search for effects, let's say horror ang niche mo, i-type mo lang horror at maglalabasan yung mga horror effects dyan na pwede mong gamitin sa iyong video. Dapat related sa niche mo yung gagamitin mong effects, kung Halloween or Christmas, comic style, anime, marami yan, Lodi. Be creative. Kung naka-cellphone or tablet ka naman, i-click mo lang yung video na gusto mong lagyan ng effects at meron dito sa ibabang effects button. Hit mo lang yung video effects at makikita mo yung mga choices. Diba? Simple lang, Lodi. Dito sa aming community, marami kang matututunan about sa video editing, kaya yung iba dito, paldo. Sana all, Lodi. Kaya ano pang hinihintay mo? May tanong si Lodi, Coach, anong mabilis ma-monetize? Shorts or long form? Maraming nagtatanong at nalilito kung ano nga bang mas maganda, shorts ba or long form? Sasagutin ko yung tanong na yan at bibigyan din kita ng tip para ma-monetize, so stay tuned. Quick explanation, ang shorts ay may 1 to 3 minutes video length at 9:16 ratio. Ang long form naman ay ito yung mahahabang video na 3 minutes pataas at may 16:9 ratio. Kung nag-i-start ka pa lang, recommended na mag-focus ka muna sa isang form para hindi mahirapan si YouTube algorithm kung saang feed ipupush yung mga content mo. Mabalik tayo sa tanong ni Lodi, ano nga bang mas maganda, shorts or long form? Ang sagot ay depende sa iyo yan dahil parehas naman yan na mo-monetize. Kung maglo-long form video ka, ang focus mo ay 4,000 watch hours. Kung mag-shorts ka naman, ang focus mo ay 10 million shorts views. Sa umpisa ka lang naman pipili ng isang form dahil at the end of the day, pag na-monetize at may community ka na, pwede mo nang pagsabayin ang shorts at long form. Tulad ng iba naming members sa community, nagpa-monetize muna sa shorts at yung iba naman nag-focus sa long form commentary, kaya paldo. So ano pang hinihintay mo, Lodi? Daily uploads tayo dito mga Lodi, kaya huwag kakalimutan mag-follow, like, and share. Kung gusto mo naman matuto ng YouTube automation at ma-monetize kagaya nila, pumunta ka lang sa Facebook app ko, link in bio, or i-DM mo ako, Lodi.